Chapter 1561. Ano ang Ascension Elixir? Tanong ng isa. Ito ay isang napakabihira at mahalagang pil, sagot ng naunang nagsalita. Ito ay ginawa mula sa ilang mga bihirang sangkap at kilala sa pagpapahusay ng mental na kakayahan. Para sa mga nasa intermediate deity realm, malamang na makakatulong ito sa kanila na makalusot sa mini level. Ang mga epekto nito ay sapat na makapangyarihan upang itulak sila lampas sa kanilang mga limitasyon. Wow! Pagtawid sa mini level. Nakakatukso talaga yon. Lahat ay nagbulungan, halatang humanga. Tama. Kaya maraming naghahanap kay Sebastian. Sino ba naman ang ayaw makuha ang ganitong kalaking gantimpala? Dagdag pa ng isa. Sa isang nakatagong kuweba, isang supremo na guro na nagtagal ng maraming taon sa pag-iisa ay nahikayat ng gantimpala. Himph. Sa ganitong kaakit-akit na gantimpala, wala kang paraan para makaligtas sa aking mga kamay, Sebastian. Ang supremo ay ngumisi, at ang kanyang anyo ay biglang naglaho. Sa isang maliit na liblib na bayan, naging abala ang isang organisasyon na kilala sa kanilang kalakalan ng katalinuhan. Mag-focus sa lahat ng pagsisikap sa pagsubaybay sa mga galaw ni Sebastian. Ito ay isang malaking pagkakataon, utos ng lider ng organisasyon. Samantala, si Sebastian ay hindi alam ang mga nagaganap na pangyayari. Nasa kalaliman siya ng isang lambak, nag-e-ensayo ng kanyang bagong natutunang Dimension Slash. Ang kapangyarihan ng Dimension Slash ay lumampas sa kanyang mga inaasahan at tiyak na magiging isa sa kanyang mga pangunahing trump card sa hinaharap. Matapos ang mahigit isang buwan ng masusing pagsasanay, nakagawa siya ng kapansin-pansing progreso. Bagaman ang kasalukuyang lakas nito ay hindi pa rin tumutugma sa kanyang reversal of the elements, ang Dimension Slash ay mas mahirap hulaan. Nilabanan nito ang mga karaniwang taktika, kaya't perpekto ito para sa mga biglaang pag-atake. Siyempre, maaari rin itong maging isang game changer sa direktang labanan. Tumayo si Sebastian, nagunat, at nagsimulang maglakad palayo sa hanay ng bundok. Sandali niyang inisip na bumalik sa Aruna City. Ngunit pagkalabas niya sa bundok, nakita niya ang isang pamilyar na figure sa malayo. Samantala, si Sebastian ay hindi alam ang mga nagaganap na pangyayari. Nasa kalaliman siya ng isang lambak, nag-e-ensayo ng kanyang bagong natutunang Dimension Slash. Ang kapangyarihan ng Dimension Slash ay lumampas sa kanyang mga inaasahan at tiyak na magiging isa sa kanyang mga pangunahing trump card sa hinaharap. Matapos ang mahigit isang buwan ng masusing pagsasanay, nakagawa siya ng kapansin-pansing progreso. Bagaman ang kasalukuyang lakas nito ay hindi pa rin tumutugma sa kanyang reversal of the elements, ang Dimension Slash ay mas mahirap hulaan. Nilabanan nito ang mga karaniwang taktika, kaya't perpekto ito para sa mga biglaang pag-atake. Siyempre, maaari rin itong maging isang game changer sa direktang labanan. Tumayo si Sebastian, nagunat, at nagsimulang maglakad palayo sa hanay ng bundok. Sandali niyang inisip na bumalik sa Aruna City. Ngunit pagkalabas niya sa bundok, nakita niya ang isang pamilyar na figure sa malayo. Tinaas ni Sebastian ang kanyang kilay at sinabi ng may interes, "Brody, hindi ko alam na kaya mo pala yan." Tumawa si Brody, at ang kanyang malalambot na pisngi ay nanginginig sa bawat tawa. Ang kanyang mga mata ay kumurot habang siya'y ngumiti ng may kalokohan. "Sebastian, swerte lang iyon. Purong swerte." Humalaklak si Sebastian at tinawid ang kanyang mga braso. "Swerte. Hindi ako naniniwala dyan." Bumunot si Brody sa kanyang dibdib at tumawa. "Seryoso ako. Nag-practice lang ako ng walang plano. Hindi ko akalain na magiging kapaki-pakinabang ito. Sa pamamagitan ng paraan, anong dahilan ng pagpunta mo dito? Bakit hindi ako nandito?" Sagot ni Sebastian, naguguluhan. Lumapit si Brody at ibinaba ang kanyang boses. "Hindi mo pa narinig, di ba? Ang Cloud Warden Sacred Ground ay nag-aalok ng malaking gantimpala. Sino mang makapagbigay ng lead ay makakakuha ng 1 bilyong spiritual stones at isang eternal fruit, kasama na ang isang ascension elixir. Maraming tao ang naghahanap sa'yo." Ang kanyang mga mata ay nagsimulang kumislot habang siya ay nagsasalita.
Isang tusong ngiti ang sumulpot sa kanyang mukha na parang may binabalak siya. Hindi mo naman balak akong ipagkanulo para sa gantimpala na iyon, di ba? Tanong ni Sebastian, pinapikit ang kanyang mga mata. Mismo. Mabilis na tinakpan ni Brody ang kanyang bibig. Lumutang ang kanyang mga mata sa gulat bago siya muling ngumiti. Nagbibiro lang ako. Ako'y isang taong may dangal, hindi ko ipagkakanulo ang kaibigan ko. Chapter 1562. Bahagyang pinaikit ni Sebastian ang kanyang mga mata habang pinapahiran ang kanyang baba ng may pag-iisip gamit ang kanyang kanang kamay. Pagkatapos ng maikling pagtigil, sinabi niya, bumalik ka at dalhin siya rito. Akala mo ba bobo ako para mahulog sa bitag mo? Nice try, pero hindi ako papayag. Sagot ni Brody na may pangunguyak. Sa mga sandaling iyon, puno ng pagdududa ang kanyang mukha. Seryoso ako. Dalhin mo siya dito, at habang nandeban ka na, kunin mo na rin ang gout impala, habatiin natin ito 50 hanggang 50. Matigas na sinabi ni Sebastian. Nawala ka na, hindi ba? Kung ibabalik ko siya, siguradong patay ka na. Laking gulat ni Brody. Ang Ascension Elixir na iyon ay walang halaga. Isipin mong gamitin ang kayamanan ng iyong kaaway para palakasin ang iyong sariling kapangyarihan, hindi ba't napakaganda niyan? Ngumisi si Sebastian, may ningning ng determinasyon sa kanyang mga mata. Nababaliw ka na talaga, napailing si Brody sa kawalang pag-asa, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Alam ni Sebastian na ang planong ito ay isang sugal, ngunit sa banta ng panganib sa bawat sulok at mga mamamatay tao na humahabol sa kanya, wala siyang gaanong pagpipilian. Kung walang mabilis na pagtaas sa kanyang lakas, halos imposibleng makaligtas sa mapanganib na mundong ito. Sinasabi nga, hindi bobo si Sebastian. Hindi siya kailanman maglalaro ng sugal sa kanyang sariling buhay nang walang ingat. Bawat galaw ay kailangang maingat na kalkulahin bago gumawa ng hakbang. Naglagay ang Cloud Warden Sacred Ground ng malaking gantimpala sa kanyang ulo, at sapat na ito upang akitin kahit ang pinakamasusungit na tao. Ang plano ni Sebastian ay gawing pain si Brody para akitin ang kanilang mga tao habang siya ay maingat na bumubuo ng isang perpektong estratehiya sa pagtakas. Pagdating sa sining ng pag-iwas, walang kapantay si Brody. Ang pagtitiwala sa kanya para sa ganitong mapanganib na gawain ay ang lohikal na pagpili. Bagaman walang tigil na nagrereklamo si Brody tungkol sa takdang aralin, hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagsisimula ng trabaho. Sa masusing pag-aalaga, nag-set up siya ng mga masalimuot na porma sayon at nagtayo ng isang long-distance teleportation array. Alam ni Brody ang reputasyon ng Cloud Warden Sacred Ground, kaya't naunawaan niya na sa sandaling makatanggap sila ng balita, agad nilang ipadadala ang kanilang mga pinakamahusay na eksperto ng walang pag-aalinlangan. Buong-buo ang kanyang kaalaman sa mga panganib, wala siyang iniwang puwang para sa pagkakamali, naglaan ng 3 nakakapagod na araw at gabi sa paghahanda ng bawat detalye. Sa lahat ng bagay ay handa na, pinaganya ni Brody ang kanyang kahangahangang talento sa pagpapanggap. Sa loob ng ilang sandali, siya ay nagbihis bilang isang pino at eleganteng ginoo, na naglalabas ng hangin ng makisig na karunungan walang pag-aalinlangan. Sinimulan niya ang kanyang misyon na hanapin ang mga tao ng Cloud Warden Sacred Ground. Samantala, si Riker, na nagmamasid sa pagsubok kay Sebastian, ay nakaupo sa mayamang bulwagan ng isang marangyang palasyo ng lungsod, puno ng pagkabahala. Ang kanyang pagnanais na hulihin si Sebastian ay hindi lamang tungkol sa pagtupad ng kanyang tungkulin. Hinahangad niya ang mga pambihirang lihim na tila taglay ni Sebastian, mga lihim na nagdala sa kanyang pagsasanay sa napakataas na antas. Umupo si Riker ng tuwid sa isang palamuting malaking silya, ang kanyang mga daliri ay nagtatambol ng may ritmo sa sandalan. Ang kanyang ekspresyon ay napakalungkot at nakakatakot na tila kayang maghagis ng anino sa buong silid. Ang mga alagad na nakapaligid sa kanya ay tahimik at tense. Ang kanilang takot ay kapansin-pansin, na parang kahit isang maling hininga ay makakapagpagalit sa kanya. Bigla, ang tunog ng nagmamadaling mga yapak ay umabot sa pasilyo. Isang gwardya ang nagmadaling pumasok sa bulwagan at bumagsak sa kanyang mga tuhod na may malakas na tunog. Ginoong Kero, may humihiling ng pakikipanayam.
Sinasabi nilang may impormasyon sila tungkol kay Sebastian. Ang mga mata ni Riker, na kanina'y mapurol, ay biglang lumiwanag ng matinding liwanag. Mabilis siyang umupo ng tuwid bago nag-alalang sinabi, papasukin mo siya. Sandali lamang ang lumipas, pumasok si Brody na nakadiscover sa bulwagan na may maingat na mga hakbang. Ang kanyang pinong asal at kalmadong ekspresyon ay akmang-akma sa kanyang bagong persona. Nagbigay siya ng bahagyang bow, ang kanyang posture ay magalang ngunit hindi mapagpaimbabaw, at binati si Riker ng may paggalang. Magsalita ka. Sinasabi mong alam mo ang kinaroroonan ni Sebastian. Kung nagsisinungaling ka, ako mismo ang mag-aalaga na mapatay ka. Sabi ni Riker. Sabi ni Brody ng kalmado, walang dahilan para magmadali, Ginoong Kero. Alam ko kung nasaan siya, pero una, kailangan kong makita na ang gantimpala ay igagalang. Humalaklak si Riker, binigyan siya ng malamig na tingin. Kung tama ang impormasyon mo, makakakuha ka ng gantimpala. Sumagot si Brody, hindi, kailangan ko ng bayad ng maaga. Walang gantimpala, walang impormasyon. Si Riker ay galit na galit, sumigaw siya ng galit, anong karapatan mong makipagpalitan sa akin? Noong mga sandaling iyon, si Hardy, na nanatiling tahimik hanggang ngayon, ay pinalo ang kanyang palad sa mesa na may malakas na tunog. Sumigaw siya ng galit, Emph! Ikaw, mangmang na hanggal. May ideya ka ba kung ano ang ibig sabihin ng kumilos ng ganito sa harap ng banal na lupa ng Cloud Warden? Ang mga kahihinatnan ng panlilinlang sa amin ay walang iba kundi ganap na kapahamakan. Harapin mo ang ganap na kapahamakan, walang pagkakataon para sa pagtubos at wala pang libingan para markahan ang iyong pangalan. Chapter 1563. Naramdaman ni Brody ang panginginig na tumakbo sa kanyang gulugod, malamig na pawis na tumutulo sa kanyang likod. Gayunpaman, pinilit niyang manatiling kalmado. Sabi niya, Ginoong Woodrow, Ginoong Kero, sinusubukan ko lang protektahan ang aking sariling interes. Pareho kayong napakalakas, kaya magiging tanga ako kung susubukan kong lokohin kayo. Kung sasabihin ko sa inyo at hindi ko makuha ang aking gantimpala, lahat ng aking pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Nagpalitan ng tingin sina Hardy at Riker. Bagaman labis silang nagalit, para sa kapakanan ng pagdakip kay Sebastian, napilitan silang sumang-ayon sa kanyang mga hinihingi. Pagkatapos ng lahat, walang naglakas loob na maglaro sa Cloud Warden Sacred Ground maliban na lang kung may gusto talagang mamatay. Sa panlabas, mukhang kalmado si Brody, pero sa loob, siya ay labis na masaya. Magiging mayaman ako nito, naisip niya ng masaya. Magmadali ka at dalhin mo kami kay Sebastian, utos ni Hardy nang may pagka-impatient. Sige. Dadalhin ko kayo sa kanya agad, sagot ni Brody, na nanguna. Si Hardy at Riker ay malapit na nakapaligid sa kanya, walang puwang para sa pagtakas. Samantala, si Sebastian ay nagpatulong kay Lydia na makipag-ugnayan sa mga tao mula sa Lacuna Sacred Ground. Kasabay nito, may inutusan siyang makipag-ugnayan sa mga Kavano. Sa maingat na pagpaplano, inorganisa niya ang isang senaryo kung saan parehong magkikita ang dalawang grupo sa parehong lokasyon. Hindi nagtagal, pinangunahan ni Brody ang grupo ng Cloud Warden Sacred Ground patungo sa isang malawak na hanay ng bundok. Habang papalapit sila, nakita ni na Hardy at Riker ang mga miyembro ng pamilya Kavano at ang Lacuna Sacred Ground. Agad na nagdilim ang kanilang mga mukha. Humarap kay Brody na may malamig na tingin, tinanong nila, ano ang ibig sabihin nito? Hindi ko alam. Baka may iba pang nagmamasid sa mga galaw ni Sebastian, sagot ni Brody, nagkukunwaring inosente. Bilisan nyo. Dapat mauna tayo kay Sebastian bago pa man may ibang makarating, utos ni Hardy sa isang malakas na boses, na hindi tinanggap ang anumang pagtutol. Pinakawalan niya ang kanyang espiritual na pandama, sinuyod ang lugar sa paghahanap kay Sebastian. Mahigpit na pinag-aralan ni Hardy ang larawan ni Sebastian bago dumating. Hindi nagtagal, napansin niya ang isang hindi pangkaraniwan. Sa isang nakasara na kuweba, mahihinang alon ng enerhiya ang kumikilos, isang misteryosong puwersa na magkasamang hinabi ng oras at espasyo. Nandyan siya.
Sabay na sigaw ni na Hardy at Riker. Sa isang iglap, sumugod sila, parang kidlat na tumatakbo patungo sa kanilang destinasyon. Samantala, ang natitirang mga miyembro ng Cloud Warden Sacred Ground ay nanatiling malapit kay Brody, nag-aalala na baka subukan niyang tumakas. Sa parehong oras, napansin ng mga Kavanaugh at ng punong matanda ng Lacuna Sacred Ground, si Cash Nielsen, ang kakaibang enerhiya na nagmumula sa kuweba. Walang pag-aalinlangan, tumakbo sila patungo dito ng buong bilis. Nasa loob ng kuweba si Sebastian. Ano pang hinihintay nyo? Dalian nyo at pumasok na kayo. Sigaw ni Brody sa grupo ng Cloud Warden. Sasama kami sa iyo. Sagot ng isa sa kanila. Hindi sila makaramdam ng ligtas hanggat wala silang mata kay Sebastian. Noong mga sandaling iyon, biglang nabasag ang selyo ng kuweba, at unti-unting lumabas mula rito ang isang figure na nakaputi. Agad, ang mga espiritual na pandaman ng lahat ay nakatuon sa figure. Agad nilang nakilala ang taong lumalabas siya ay si Sebastian. Ang mga mag-agarang aksyon ng Cloud Warden Sacred Ground, ng mga Kavanaugh, at ng Lacuna Sacred Ground ay hindi nakaligtas sa mga mata ng mga malapit na tagamasid na nagkukubli sa mga anino. Dosenang mga tagamasid ang tahimik na sumunod sa tatlong pangkat papunta sa kabundukan. Nang lumabas si Sebastian mula sa kuweba, agad na nahayag ang kanyang presensya sa lahat. Ngunit, bukod sa tatlong pangunahing kapangyarihan, walang naglakas loob na kumilos. Ang nakakatakot na lakas ni Sebastian ay kilalang-kilala. Sa pasukan ng Ascendant Isle, madali niyang pinuksa ang isang malaking grupo ng mga eksperto mula sa mga elitistang pamilya at mga sagradong lugar. Sa pagkakataong ito, ang Cloud Warden Sacred Ground, ang mga Kavanaugh, at ang Lacuna Sacred Ground ay nagpadala ng kanilang mga pinakamahusay na mandirigma upang manguna sa pagsalakay. Kumpiyansa sa kanilang mga kakayahan, hindi sila natatakot. Sa sandaling nakita nila si Sebastian, tumakbo sila papalapit sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Samantala, ang 2 taong inayos ni na Brody at Lydia ay sinamantala ang kaguluhan upang tahimik na makaalis. Ang mga taong nakatalaga upang subaybayan sila ay abala na sa pagdakip kay Sebastian kaya hindi nila ito napansin. Sa loob ng ilang sandali, nagawa nilang makaalis sa kanilang mga taga-yusig ng madali. Paglabas ni Sebastian, sinalubong siya ng isang alon ng malalakas na kaaway na nagmamadali patungo sa kanya. Pamatla ang kanyang mukha, at walang pag-aalinlangan, lumiko siya at tumakbo. Chapter 1564. Tumigil ka dyan. Huwag kang tumakbo. Lahat ay itinulak ang kanilang bilis hanggang sa hangganan, tumakbo patungo kay Sebastian na parang kidlat. Ang kanilang mga mukha ay nagbago sa matinding pagdali, ang mga mata ay nagliliyab sa matinding pagnanasa. Si Sebastian ay tila nagpeni, at pagkatapos ng maikling takbo siya ay tumakbo papasok sa isang kalapit na kuweba. Nang makita ito, natagpuan ng mga humahabol na nakakatawa ito. Pagtakbo sa isang kuweba sa ganitong matinding sitwasyon. Hindi ba't iyon ay parang hinahamon ang kamatayan? Gayunpaman, mabilis nilang naramdaman na may kakaiba isang malakas na pag-alon sa espasyo ang nadarama. Ito ay isang teleportation array. Sa kanilang antas, ang kanilang pagiging sensitibo sa mga pagbabago sa espasyo ay matalas. Sa sandaling na-activate ang teleportation array, agad nila itong napansin. Mamatay ka na. Sigaw ni Hardy, naglunsad ng isang matinding suntok patungo sa yungib na pinasukan ni Sebastian. Isang alon ng marahas na enerhiya ang sumiklab na parang isang napakalaking alon, ang lakas nito ay sapat upang magpatibok ng puso ng sinuman. Ang pag-activate ng teleportation array ay nangangailangan ng oras. Kahit na nagsimula na ito, kung hindi pa kumpleto ang teleportasyon at nasira ang array, ang mga nasa loob ay maaaring mapaalis mula sa spatial tunnel at mapunit ng magulong mga agos ng espasyo. Sa makatuwid, kapag sinubukan ng kaaway na tumakas gamit ang isang teleportation array, ang direktang pag-atake sa array ay isang epektibong hakbang. Hindi malayo si Hardy sa kuweba, at ang kanyang napakalakas na suntok ay tumama dito ng may katumpakan. Isang malakas na pagsabog ang narinig. Ang buong lakas ng atake ng isang elite grandmaster ay nakakatakot. Ang kalahati ng bundok kung saan matatagpuan ang kuweba ay sumabog ng bigla.
Ang mga batong kasing tigas ng bakal ay naging pulbos sa ilalim ng napakalakas na enerhiya, sumabog ng marahas sa lahat ng direksyon. Sa isang iglap, napuno ng alikabok ang kalangitan, tinakpan ang araw, na parang isang apokaliptikong buhawi. Lahat ng naroroon ay naguluhan sa nakakabiglang tanawin, at ang kanilang mga puso ay kumabog ng walang kontrol. Maraming nagtataka kung si Sebastian ba ay nawasak ng napakalakas na suntok na iyon, na walang iniwang bakas. Pagdating sa lugar, nagbago ng malaki ang kanilang mga ekspresyon nang mapansin nila ang patuloy na pag-alo ng espasyo. Nagsimula na ang teleportasyon. Agad nilang napagtanto na isang matibay na depensibong pader ang nakatagal sa buong lakas ng atake ni Hardy. Walang pag-aalinlangan, inilabas nila ang kanilang pinakamakapangyarihang mga atake sa mga depensibong at teleportasyon na mga hanay. Nakakakilabot na mga enerhiya ang sumiklab na parang nagngangalit na mga alon, na nagdulot ng pagyanig sa buong espasyo. Ang hangin ay humuhuni ng malakas, nagdadala ng makapal na ulap ng alikabok. Ang mga puno ay nahugot, at ang mga batong malalaki ay nabasag, na nagpadala ng mga debris na lumipad sa lahat ng direksyon. Ang mga depensibong at teleportasyon na mga array ay matibay na lumaban, ng kanilang mga ilaw ay kumikislap tulad ng kandila sa hangin, lumalaban sa papalapit na kadiliman. Sa itaas, nagtipon-tipon ang mga ulap ng bagyo, at kumidlat, na nagbigay liwanag sa kanilang mga malungkot na mukha. Milya-milya ang layo, biglang pumutok ang kalawakan, at may isang figure ang nahulog mula rito. Si Sebastian iyon. Chapter 1565. Ayun siya. Habulin siya. Ang mga miyembro ng tatlong pangunahing pangkat ay nagmadaling humabol kay Sebastian. Sa kritikal na sandaling ito, kinuha niya ang isang napakabihirang teleportation platform. Kahit ang pinaka-basic na mga aparatong ito ay nagkakahalaga ng higit sa 100,000,000 espiritual na bato at tanging mga makapangyarihang banal na lugar lamang ang makakagawa nito, kaya't ito'y napakabihira at hindi maaabot, kahit para sa mayayaman. Pumunta si Sebastian sa plataporma at agad itong inactivate, nawawala sa espasyal na daanan. Sa isang iglap, isang malakas na tunog ang narinig. Sa ilalim ng walang humpay na pag-atake, ang mga depensibong at teleportasyon na mga array ay sa wakas ay bumigay, sumabog ng malakas. Nagliliyab na liwanag ang sumiklab habang malalakas na shockwave ang kumalat palabas, na nagdulot ng pagguho ng mga nakapaligid na bundok at malalim na pagbitak ng lupa. Ang mga kalapit na tuktok ay naglaho sa alikabok, at ang mga ulap ng mga labi ay nagtakip sa kalangitan. Ang tatlong pangkat ay mabilis na nag-deploy ng kani-kanilang teleportation platforms, inanalisa ang mga pagbabago sa espasyo upang matukoy ang destinasyon ni Sebastian, at sinimulan ang kanilang pagsubok. Ginamit ni Sebastian ang long-distance teleportation platform na inihanda ni Brody para sa kanya, na nagdala sa kanya ng humigit kumulang 124 na milya ang layo. Sa rehiyong ito, ang mga teleportation array na kayang sumaklaw ng napakalalayong distansya ay labis na bihira. Gayunpaman, ang tatlong pangunahing paksyon ay mayroon ding katulad na mga long-range teleportation array. Halos kaagad, ang hangin sa paligid ay nagkaroon ng maraming bitek habang sunod-sunod na lumitaw ang mga figure. Si Sebastian ay kumilos ng walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang isa pang teleportation array. Sa isang iglap, siya'y naglaho ng walang bakas. Halos sabay-sabay, ang mga dosina mula sa tatlong pangkat ay sumunod, inactivate ang kanilang sariling teleportation array sa isang nagmamadaling pagsunod. Ang mga array na ito ay maaaring maglipat ng isang tao hanggang 124 na milya sa isang talon, na nangangailangan lamang ng isang segundo o dalawa upang makumplito ang paglilipat. Samantala, si Sebastian ay nasa loob ng teleportation tunnel. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, bigla siyang naglabas ng isang makapangyarihang suntok sa mismong lagusan. Ang mga tunnel ng teleportasyon ay pinatibay ng napakalaking enerhiyang spatial. Ngunit ang lakas ni Sebastian ay pumutok, sinira ang daanan. Agad na bumagsak ang lagusan, punatin ang mismong espasyo. Pagkatapos noon, sumabog ang figure ni Sebastian mula sa nagigiba na mundo. Si Sebastian nga, bagaman medyo magulo, ang kanyang mga sugat ay mababaw lamang.
Medyo magulo ang kanyang buhok, may ilang punit ang kanyang damit, at mukhang medyo napagod. Ang espasyo dito ay labis na matatag. Ang mga agos ng dimensional na enerhiya sa loob ng lugar na ito ay sapat na makapangyarihan upang pangganibin kahit ang pinakamalalakas na Panginoon. Pinagsama-sama sa mapanirang pagsabog mula sa bumabagsak na tunnel, tiyak na karamihan ay malubhang masasaktan. Gayunpaman, salamat sa matibay na depensa ni Sebastian, nakaligtas siya na may kaunting sugat lamang. Paglabas niya mula sa wasak na lagusan, ang anyo ni Sebastian ay kumislap at naglaho sa isang nakatagong lambak sa bundok. Nakatago sa makakapal na mga halaman at masalimuot na lupain, pinigil niya ang kanyang hininga at pinanatili ang kanyang sarili, maingat na pinipigilan ang kanyang presensya. Dumating ang mga tagapaghabol mula sa tatlong pangkat hindi nagtagal. Sa kabila ng masusing paghahanap, wala silang natagpo ang bakas niya. Siguradong malubha ang sugat ng taong iyon. Wala namang dahilan para magtago siya ng ganito kung hindi. Sa mga sugat na natamo niya kanina, hindi siya makakalayo, sabi ni Hardy na may seryosong ekspresyon. Tama iyon. Maghiwa-hiwalay tayo at hanapin siya. Kung may makakita sa kanya, magpadala ng senyales, sabi ng isang nakatatanda mula sa Lacuna Sacred Ground. Ang mga puwersa mula sa tatlong pangkat ay nagsimulang kumalat sa kanilang paghahanap. Ikataling pangkatanda ng Lacuna Sacred Ground, si Rhett Myers, ay naglakbay ng mas malalim sa lambak ng mag-isa. Ang kanyang ekspresyon ay tensyonado, ang kanyang matalas na mga mata ay nag-iinspeksyon sa paligid habang mahigpit na hawak ang kanyang armas sa kanyang kamay. Nasa mataas na alerto siya, binibigyang pansin kahit ang pinakamahinang galaw. Si Sebastian, parang isang mandaragit na nagkukubli sa mga anino, tahimik na umiikot sa likuran ni Rhett. Naghintay siya ng matiwasay para sa tamang pagkakataon. Nang mapansin ni Rhett ang isang ibon na lumilipad, doon tumama si Sebastian. Isang matinding pagsabog ng enerhiya ang sumiklab mula sa kanyang kamay, tumama sa likod ni Rhett. Naramdaman ni Rhett ang matinding sakit na dumaan sa kanya. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng marahas, at bago pa siya makapaglabas ng kahit isang sigaw, siya'y bumagsak na walang buhay sa lupa. Matapos pabagsakin si Rhett, hindi huminto si Sebastian kahit isang saglit. Kumilos siya na parang isang multo sa gabi, mabilis siyang lumipat ng posisyon at tinutok ang kanyang mga mata sa ikalawang matanda ng Cloud Warden Sacred Ground, si Riker. Si Riker ay lubos na nakatuon sa pag-scan ng kanyang paligid, bawat hakbang ay sinadyang at maingat, parang isang lalaking naglalakbay sa isang minahan ng mga bomba. Gamit ang takip ng matataas na damo, dahan-daang lumapit si Sebastian, bawat hakbang ay tahimik na parang anino na dumadaan sa mga bitik ng dapit hapon. Nang ilang hakbang na lang siya, sumugod si Sebastian na parang kidlat na pumutok sa kalangitan. Si Riker ay labis na nagulat nang makita niya ang isang mabilis na anino sa harap niya. Wala na siyang oras para isipin ang pagliko upang ipagtanggol ang sarili, pero huli na ang lahat. Ang atake ni Sebastian ay tumama ng may tumpak na katumpakan, tumagos sa kanyang mga depensa at tumama sa kanyang sigla. Namatay si Riker sa isang iglap. Ang dakilang matanda ng mga Kavano, si Rodolfo Terrell, ay nag-iisa ring naghahanap. Isang hindi komportableng pakiramdam ang kumagat sa kanya habang siya'y naglalakad sa nakakabahalang katahimikan ng gubat. Ang tanging mga tunog ay ang tunog ng kanyang sariling mga yapak at ang tuloy-tuloy na ritmo ng kanyang hirap na paghinga. Bigla, si Sebastian ay sumulpot mula sa likod ng isang malaking puno, ang kanyang atake ay rumagasa na parang avalanche ng purong pagnanais na pumatay. Nahuli si Rodolfo sa hindi inaasahang pagkakataon at dali-dali niyang itinaas ang kanyang armas upang ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, ang ambush ni Sebastian ay maingat na inihanda, at ang nakasisilay na puwersa nito ay lampas sa kaya ni Rodolfo. Sa isang mapurol, nakakasukang tunog, agad na nagkabasag ang sandata ni Rodolfo. Pagkatapos, ang buong lakas ng atake ni Sebastian ay tumama sa kanya. Lumutang ang takot at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, siya'y namatay. Chapter 1566.
Ang pagkamatay ng tatlong magkakasunod na matatanda ay nagdulot ng takot sa natitirang grupo. Inisip nila na pagod na si Sebastian, ngunit ang kanyang puot ay nagwasak sa kanilang mga inaasahan. Kahit na labis siyang nasugatan, nagawa niyang patayin ang tatlong makapangyarihang kalaban ng sunod-sunod. Ang lalaking ito ay isang halimaw. Magpatalikod. Sigaw ng isa sa nanginginig na boses. Agad na iniwan ng iba ang kanilang paghahanap. Mapatla at puno ng takot, sila'y tumakas ng magulo. Sinalanta sila, desperado na makatakas sa nakakatakot na tanawin. Pinanood ni Sebastian habang ang mga miyembro ng tatlong pangkat ay nagtakbuhan palayo na parang mga takot na USA na tumatakas mula sa apoy sa gubat. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling matigas at hindi matitinag, ngunit wala siyang ginawa upang habulin ang mga ito. Alam niya na napakabaliw na habulin ang isang desperadong kaaway. Bukod pa rito, matapos tiisin ang sunod-sunod na matitinding laban, lubos na napagod ang kanyang katawan at espiritu. Ang kailangan niya ngayon ay oras upang makabawi at palakasin pa ang kanyang sarili. Walang pag-aalinlangan, lumiko si Sebastian at nagmadali patungo sa lugar ng pulong na inayos niya kasama si Brody. Sa daan, kumilos siya ng maingat at sinubukang iwasan ang anumang potensyal na banta na maaaring tumawid sa kanyang landas. Hindi nagtagal, matagumpay siyang nagkita muli kay Brody. Sebastian, nandito ka na sa wakas. Bati ni Brody sa kanya na may malawak na ngiti, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ginhawa. Ang makita si Sebastian na ligtas at buo ang loob ay nagbigay ginhawa sa kanyang puso. Salamat sa iyong pag-aalala, Brody, sabi ni Sebastian, na nagbigay ng magalang na tango, kahit na ang pagod ay nakaukit sa kanyang mukha. Ang mga mata ni Brody ay kumikislap na may bahid ng kalokohan habang siya ay iyo. Habang nagsasalita siya, inilabas niya ang elixir at ibinigay ito, bagaman may mabilis na pagdapol ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Kinuha ang elixir. Ipinahayag ni Sebastian ang kanyang pasasalamat. Brody, may utang ako sa iyo para dito. Kung sakaling kailanganin mo ang aking tulong, maaasahan mo akong gagantimpalaan ang iyong kabutihan ng walang pag-aalinlangan. Matapos matanggap ang Ascension Elixir, agad na naglakbay si Sebastian upang maghanap ng isang tahimik at ligtas na kuwebo kung saan siya makakapag-isolate para sa pagsasanay. Naglaan siya ng mahabang oras sa paghahanap, ngunit sa wakas ay natagpuan niya ang isang nakatagong yungib sa kalaliman ng mga bundok. Pagkapasok, maingat na nag-set up si Sebastian ng maraming patong ng mga hadlang sa paligid ng pasukan, tinitiyak na hindi siya maaabala habang nag-eensayo. Sa lahat ng bagay ay nasa ayos, umupo siya ng nakaluhod sa loob ng kuweba. Humigop siya ng malalim na hininga upang kalmayan ang kanyang isipan, at pagkatapos ay inilagay ang elixir ng Ascension sa kanyang bibig. Ang elixir ay agad natunaw, naglalabas ng isang agos ng marahas at nakabibighaning enerhiya na dumaloy sa kanyang katawan. Naramdaman ni Sebastian na parang paputok ang kanyang katawan mula sa napakalakas na enerhiya. Habang kinagat niya ang kanyang mga ngipin, namaga ang kanyang mga ugat sa noo habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Dapat akong kumapit. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isipan. Inilaan niya ang lahat ng kanyang atensyon sa kanyang mga teknik sa pagsasanay, idinidirekta ang enerhiya sa kanyang mga meridians ng may labis na katumpakan. Bawat galaw ng enerhiya ay sinamahan ng matinding sakit, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling matatag, puno ng determinasyon at resolusyon. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nasanay si Sebastian sa pagdagsa ng enerhiya, at nagsimulang bumilis ang proseso ng pagdadalisay nito. Matapos ang ilang araw at gabi ng walang tigil na pagsasala, sa wakas ay natamo ni Sebastian ang buong enerhiya ng Ascension Elixir. Bigla, isang malakas na ugong ang umabot mula sa kanyang katawan, parang tunog ng paparating na bagyo. Isang makapangyarihang aura ang sumiklab mula sa kanya, yumanig sa mga nakapaligid na pader ng bato at nagdulot ng pagbagsak ng mga debris sa isang agos ng alikabok at graba. Ang kanyang lakas ay umabot sa bagong taas, at ang kanyang pagsasanay ay umabot sa bagong antas, na bumasag sa 8-star Intermediate Deity Realm. Chapter 1567. Matapos ang maikling pahinga,
Tinutok ni Sebastian ang kanyang mga mata sa ipinagbabawal na lupain ng Panginoon ng mga demonyo. Isang nakakatakot na atmosfera ang bumabalot sa hangin, at ang paligid ay nakakabinging tahimik, napakatahimik na parang may malamig na damapo sa kanyang gulugod. Nangako siyang iligtas si Lamia, kaya narito siya muli. Ano na ng halaga, may malaking utang na loob siya kay Lazarus. Kung wala ang mga aral ni Lazarus, hindi niya kailanman makakamit ang lakas na taglay niya ngayon. Sa kanyang buong konsentrasyon, bawat hakbang niya ay maingat, dahan-dahan siyang umuusad papasok sa ipinagbabawal na lupa. Hindi nagtagal, siya ay dumating sa yungib sa ilalim ng lupa kung saan nakabilanggo si Lazarus. Humigop ng malalim si Sebastian, ang determinasyon ay kumikislap sa kanyang mga mata. Walang pag-aalinlangan, sibay tumalon sa kailaliman. Ang yungib sa ibaba ay napakadilim at itim na itim. Gayunpaman, ngayon na siya ay umabot na sa 8-star intermediate deity realm, ang lakas ni Sebastian ay lubos na bumuti. Ang kanyang espiritual na pandama ay sapat na talas upang makita ang mga detalye sa loob ng 10 talampakang radius. Sa sandaling tumama siya sa lupa, mabilis na tumutok ang kanyang tingin kay Lazarus na hindi kalayuan. Si Lazarus ay nakatali ng ilang makakapal na kadena ng metal, bawat isa ay kasing lapad ng braso ng isang bata. Ang mga tanikala ay may mga ukit na masalimuot at mahiwagang mga ron, kumikislap ng isang nakakatakot na liwanag. Kalahati ng mukha ni Lazarus ay nabulok na hindi na makilala, at ang sugat ay naglalabas ng nakakasukang, matinding amoy. Hindi naglakas loob si Sebastian na ipakita kahit kaunting pag-aalinlangan. Agad siyang nagpakita ng paggalang nang batiin niya si Lazarus ng may paggalang, "Inyong kamahalan." Sumagot si Lazarus ng mahina gamit ang magaspang na boses, "Nandito ka na sa wakas." Tumanggo si Sebastian ng seryoso. Sabi niya habang tinitigan si Lazarus ng matatag, "Lipi na ako kung ililigtas ko ang iyong anak na babae. Narito ako ngayon upang tuparin ang pangakong iyon." Ang mga mata ni Lazarus ay kumislap, nagbigay ng bihirang bakas ng damdamin. Dahan-dahan, siya'y tumayo at ginabayan si Sebastian papasok sa mas malalim na bahagi ng yungib. Doon, muling nakita ni Sebastian si Lamia, na walang malay. Mananatili siyang kasing ganda ng dati, ang kanyang mga katangian ay napaka-exquisite na tila halos hindi mula sa mundong ito. Ngunit ang kanyang mukha ay mapatla, walang anumang kulay, na para bang siya ay isang prinsesa na natutulog na nahuhulog sa isang walang katapusang pag-idlip. Bagaman kilala siya bilang prinsesa ng isang panginoong demonyo, wala kahit katiting na bakas ng kasamaan sa kanya. Sa halip, naglalabas siya ng marupok na kadalisayan na nagdulot ng malalim na awa. Dahan-daang inakay ni Sebastian siya sa kanyang mga bisig at tumingin kay Lazarus. Sabi niya ng seryoso, "Sasama ko siya. Kapag malakas na ako, nangangako akong babalik ako para sa iyo." Ang ekspresyon ni Lazarus ay puno ng kalungkutan, na para bang siya ay nagdala ng bigat ng walang katapusang pagdurusa. "Matagal na akong sumuko. Alagaan mo siya para sa akin." Tumanggo si Sebastian ng matatag bago naglakad patungo sa base ng labasan ng kuweba. Humugat siya ng malalim na hininga, pinakawalan ang kanyang lakas sa kanyang mga binti at tumalon pataas ng may napakalakas na pagtalon. Habang papalapit siya sa kumikislap na hadlang sa itaas, isang matinding kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Dalawang magkasalungat na sinag ng enerhiya ng espada, isa kasing dilim ng haten gabi, ang isa naman kasing liwanag ng sikat ng araw ang sumiklab mula sa kanya na parang kambal na talam. Ang malalakas na hampas ay tumama sa hadlang, sinira ito ng isang malakas na pagsabog. Sa pagkuha ng pagkakataon, sumugod si Sebastian sa butas na parang kidlat, hawak si Lamia ng may proteksyon sa kanyang mga bisig. Hindi naglakas loob na magpahinga, nagpatuloy si Sebastian ng walang tigil, tumakbo patungo sa isang malalayong gubat na nakatago mula sa mga mapaghimagsik na mata. Sa kalaliman ng kagubatan, nakatagpo siya ng isang nakatagong yungib. Bagaman basa at malamig, nagbigay ito ng kanlungan na labis niyang kinakailangan. Dahan-dahan, inilapag niya si Lamia sa lupa. Pagkatapos, kinuha niya ang isang palayok ng alchemy mula sa kanyang mga gamit. May plano na si Sebastian para iligtas siya.
Walang pag-aalinlangan, sinimulan niyang kolektahin ang mahigit 100 iba't ibang espiritual na halamang gamot, maingat na inilalagay ang bawat isa sa palayok ng alchemy. Upang makumplito ang halo, nagdagdag siya ng isang vial ng Moon Shadow Essence. Pagkatapos noon, inalis niya ang mga kasuotan ni Lamia, na nagpakita ng isang figure na napakaganda na tila hindi kayang maunawaan ng mga mortal. Ang kanyang kagandahan ay walang kapantay. Bawat kurba at bawat tampok ay isang walang kapintasan na likha ng sining. Kahit na siya'y walang malay, naglalabas siya ng isang kariktan na kapwa kaakit-akit at nakakatakot. Sa isang sandali, huminto ang paghinga ni Sebastian. Ang kanyang kapanatagan ay nag-alinlangan habang tinitingnan niya ang tanawin sa harapan niya. Siya ang dating prinsesa ng kaharian ng mga demonyo, isang kagandahan na napakabighani na walang lalaking makapagtingin sa kanya nang hindi natitinag. Chapter 1568. Alam ni Sebastian na ang mga sugat ni Lamia ay malubha. Upang matiyak na ang gamot ay ganap na makakabuo sa kanyang katawan, ginawa niya ang matapang na desisyon na ilagay siya sa loob ng alchemy pot. Maingat niyang inilagay siya sa loob ng silid, pagkatapos ay bumuo ng masalimuot na mga senyales ng kamay, pinapagana ang kanyang espiritual na enerhiya upang painitin ang palayok. Sa loob ng palayok, ang paghahalo ng espiritual na enerhiya at kapangyarihang medikal ay nagsimulang pumasok sa katawan ni Lamia. Habang lumilipas ang oras, ang kanyang paghinga ay hamupa, at ang kanyang maputlang mukha ay napalitan ng malusog na kulay. Sa wakas, kumilos ang kanyang mga pilikmata, at binuksan niya ang kanyang mga mata. Ngunit siya ay nagalit nang makita niyang nakahubad siya sa loob ng palayok at may isang lalaki na nakatayo sa tabi niya. "Ikaw walang hiya!" Sigaw niya, nanginginig ang boses sa galit, habang instinctively niyang sinampal ang palad niya. Ang lakas ng kanyang atake ay nakakatakot. Isang nakasisindak na pagsabog ng enerhiya ang sumiklab, yumanig sa hangin at nagdulot ng pag-alon sa mismong espasyo sa kanilang paligid. Nabigla si Sebastian dahil hindi niya inaasahan ang kanyang biglaang galit, at wala siyang oras para umiwas. Parang wala na akong choice. Wala nang ibang magawa si Sebastian kundi maghagis ng desperadong suntok para saluhin ang kanyang atake. Isang malakas na pagsabog ang umuugong sa kuweba habang nagbanggaan ang kamao at palad, naglalabas ng napakalakas na shockwave. Naramdaman ni Sebastian ang isang napakalakas na puwersa na tumama sa kanya, isang puwersang hindi niya kayang labanan. Ang kanyang katawan ay itinapon sa hangin na parang isang kanyan. Bumangga siya ng diretso sa pader ng kuweba, lumipad palabas sa bukirin. Nang sa wakas ay tumama siya sa lupa, sumakit ang buong katawan niya. Ang kanyang dibdib ay umuugong, ang dugo ay nagngangalit sa loob niya, at isang mapait na lasa ang umakyat sa kanyang lalamunan. Halos nagsuka siya ng dugo pero nagawa niyang lunukan ito. Paano siya naging ganito kalakas? Nabigla si Sebastian sa kanyang isipan. Nakakabigla isipin na bagong gising lang si Lamia. Malinaw na hindi pa bumabalik sa rurok ang kanyang lakas, ngunit nahihirapan na siyang ipagtanggol ang sarili. Anong klaseng helang nakapangyarihan ang taglayin niya sa kanyang buong lakas? Kung ito ang kanyang potensyal, anong hindi kapani-pani walang takot ang taglay ng kanyang ama, si Lazarus? Laban sa matinding sakit sa kanyang katawan, pinilit ni Sebastian na tumayo. Nakatayo sa labas ng yungib, huminga siya ng malalim at sumigaw patungo sa pasukan, "Lamia! Nagkamali ka ng pagkaintindi. Sinasadyop kita. Ang iyong ama, si Lord Lazarus. Siya ang humiling na pagalingin kita. Gayunpaman, walang tugon mula sa loob gayunpaman, waagan mula sa loob ug kuweba. Tanging katahimikan lamang ang sumalubong sa kanya, mabigat at nakababahala." Ang puso ni Sebastian ay puno ng pag-aalala, ngunit ang kanyang pag-aalala para sa kalagayan ni Lamia ay higit na nangingibabaw kaysa sa kanyang takot. Pinaghandaan niya ang sarili, maingat siyang pumasok muli sa kuweba. Sa sandaling tumawid ang kanyang paa sa threshold, isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang hamampes sa kanya. Isa na namang nakamamatay na pag-atake mula kay Lamia. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, handa na siya. Sa isang mabilis na pagliko, bahagya siyang nakaiwas sa nakasisirang atake.
Ang mga mata ni Lamia ay nagliyab sa galit habang tinatitigan siya. Sumigaw siya ng galit, "Umalis ka." Ang tindi ng kanyang mga salita ay puno ng puot at kapangyarihan. Hindi naglakas loob si Sebastian na magtagal pa at nagmadaling umatras mula sa kuweba. Sa labas, ang kanyang mga emosyon ay naguguluhan sa isang bagyong puno ng alitan, nag-aalala tungkol sa pabago-bagong ugali ni Lamia, ngunit labis na nag-aalala na lumalala ang kanyang mga sugat. Pagkatapos, nakahanap siya ng isang lugar malapit sa kuweba upang umupo at tumitig sa pasukan. 2 buong araw ang lumipas ng ganito. Sa panahong iyon, halos hindi pumikit si Sebastian dahil nag-aalala siya kay Lamia. Sa wakas, sa umaga ng ikatlong araw, may mahihinang yapot na umuukit mula sa loob ng kuweba. Si Sebastian ay agad na tumayo at tumingin patungo sa pasukan. Nakita niyang dahan-daang lumabas si Lamia mula sa kuweba. Ganap nang gumanda ang kanyang kutis, ngayon ay nagliliwanag ng malusog na kutis. Nakadamit ng mahabang itim na gown na dumadaloy ng maayos sa bawat hakbang niya, para siyang isang diyosa. Ang kanyang napakagandang mga katangian, kasama ang kanyang eleganteng pangangatawan, ay nakakamangha, isang diwan ng kagandahan na tila halos hindi totoo. Ang kanyang mga mata ay hindi na nag-aapoy sa galit mula noon, ngunit may malamig na distansya pa rin sa kanilang kaibuturan, na lumilikha ng pakiramdam ng paglayo. Nawawala si Sebastian sa kanyang presensya, hindi makaalis ng tingin. Hindi siya nagising mula sa kanyang pagkalumbay hanggang sa umubo si Lamia ng mahina. Mabilis na humakbang si Sebastian at nagtanong, "Ano ang nararamdaman mo?" Lamia ay bahagyang inikat ang kanyang ulo, hindi siya nilinggan. Sumagot siya ng malamig, "Wala kang pakialam dito." Si Sebastian ay tila sumuko na, at nagpakita siya ng mapait na ngiti. Sabi niya, "Basta't nagre-recover ka, iyon na ang mahalaga." Walang salitang binitiwan, lumingon si Lamia at umalis. Pinanood ni Sebastian ang kanyang umuurong na figure, isang pagnanais na habulin siya ang sumiklab sa kanyang kalooban. Gayunpaman, napagtanto niya na ang kanyang bilis ay parang kidlat sa isang kisap mata, nawala siya sa kanyang paningin. Sa isang naguguluhang pag-iling, iniwan ni Sebastian ang balak na ligawan siya. Gayunpaman, may pakiramdam pa ring hindi komportable sa kanyang dibdib. Sa ganitong napakalakas na lakas, hindi niya maiwasang mag-alala na baka magdulot ng gulo si Lamia saan man siya magpunta. Umalis siya sa lugar makalipas ang ilang sandali, suot ang sombrerong gawa sa dayami habang pumapasok sa isang masiglang lungsod. Ang gantimpalang inilagay kay Sebastian ng mga paksyon tulad ng Cloud Warden Sacred Ground ay nagpadala ng mga alon ng pagkabigla sa buong mundo ng pagsasaka, na nagdulot ng kaguluhan. Chapter 1569. Kahit saan siya magpunta, ang mga bulong tungkol sa kanyang gantimpala ay umuukit sa paligid niya. Hinahanap siya ng mga tao kahit saan. Gayunpaman, nagpasya si Sebastian na baguhin ang takbo ng pangyayari at kunin ang inisyatiba. Tinarget niya ang pangkat na pinakamalakas ang boses tungkol sa kanyang pagsubok, ang Cloud Warden Sacred Ground. Tahimik siyang pumasok sa mga kagubatan ng bundok malapit sa kanilang sagradong lupa, itinatago ang kanyang presensya, tulad ng isang matiigang mangangaso na naghihintay sa kanyang biktima. Tuwing may lumalabas na nakatatanda mula sa Cloud Warden Sacred Ground, siya'y sumasalakay at naglalabas ng kanyang nakasisindak na kapangyarihan sa isang iglap. Isang araw, isang matanda, na napapaligiran ng grupo ng mga disipulo, ay umalis sa banal na lupa. Nagtitilamsak ang mga mata ni Sebastian. Sa isang kisap mata, tumakbo siya pasulong, pinapaldi ang distansya sa pagitan nila. Bago pa man sila makapag-react, nagpakawala na si Sebastian ng napakalakas na mahika, bumuhos sa kanila na parang isang nagngangalit na bagyo. Ang matanda ay natakot. Sinubukan niyang lumaban, ngunit sa mabilis na pag-atake ni Sebastian, namatay siya sa loob lamang ng ilang sandali. Ang mga alagad sa paligid niya ay natatakot din. Sila'y nagkalat sa lahat ng direksyon, tumatakbo para sa kanilang buhay. Ilang araw ang lumipas, isang senior elder mula sa Cloud Warden Sacred Ground ang naglakbay ng mag-isa sa isang misyon. Nang makita ang pagkakataon, biglang sumulpot si Sebastian mula sa mga anino na parang kidlat. Isang malamig na kislap ang kumislap,
At bago pa makasigaw ang nakatatanda, siya ay bumagsak, patay sa lugar. Ang walang awang mga aksyon ni Sebastian ay nagdulot ng takot sa Cloud Warden Sacred Ground. Ang mga matatanda at disipulo ay puno ng takot tuwing sila'y lumalabas, lahat ay natatakot na sila ang susunod na magiging target ng kanyang walang awang galit. Si Orville at ang iba pang matatanda ay nagngangalit sa galit. Ang tanging naiisip nila ay ang hanapin si Sebastian at piraso-pirisuhin siya. Gayunpaman, tuwing lumalapit sila, mabilis na umatake si Sebastian at umatras, na nag-iwan sa kanila ng walang magawa at walang ideya kung saan susunod na hahanapin siya. Sinubukan nilang ilabas siya, naglatag ng mga bitag upang mahuli siya, ngunit masyadong tuso si Sebastian para maloko ng kanilang mga pakana. Ang dahilan kung bakit nakikita ni Sebastian ang kanilang mga plano ay dahil palagi siyang nagpadala ng mga nakal-alasong bubuyog upang magmasid sa lugar para sa anumang nakatagong kaaway bago siya kumilos, tinitiyak ang kanyang ganap na kaligtasan bago gumawa ng hakbang. Sa pangunahing bulwagan ng Cloud Warden Sacred Ground, si Orville, kasama ang mga matatanda at banal na birhen, si Juanita Gaines, ay nagtipon sa isang bilog, pinag-uusapan ang mga estratehiya upang harapin si Sebastian. Ang ekspresyon ng lahat ay malungkot, marami ang nakayuko, at ang atmosfera ay mabigat at nakabibingi. Si Orville ay galit na galit. Ang kanyang mukha ay nagalit habang sumisigaw siya, "Kayo mga walang silbi, hindi pa ba kayo makaisip ng solusyon?" Natahimik ang silid, lahat ay natatakot magsalita. Sa sandaling ito, ang bagong banal na anak, si Virgil van Dijk, ay humakbang pasulong. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga palad at sinabi, "Ginoong Prescott, mayroon akong napakagandang plano." Tinanong ni Orville nang may pag-aalala, "Anong plano?" Nagningning ang masamang liwanag sa mga mata ni Virgil at sinabi, "Sa pagkakaalam ko, maraming babae si Sebastian. Kung mahuhuli natin ang mga babae niya, mapipilit natin siyang magpakita." Medyo nagkunot ang noo ni Orville, nalulumbay sa kanyang mga iniisip. Pagkarinig nito, ngumiti si Juanita nang may pag-aproba at sinabi sa malambing na tinig, "Napakagandang plano nito. Pipilitin nito si Sebastian na sumunod." Gayunpaman, maraming matatanda ang nagpakita ng mga palatandaan ng pag-aalinlangan. Isa sa mga nakatatanda ang nagsabi, "Ang ganitong pamamaraan ay labis na kasuklam-suklam, at ito ay magdudulot ng kapintasan sa reputasyon ng ating sagradong lupa." Isa pang nakatatanda ang sumingit, "Tama, kung kumalat ito, mapapahiya ang ating sekta." Naramdaman ang pagtutol, mabilis na sumagot si Virgil, "Napaka-reckless ni Sebastian, paulit-ulit na pinapatay ang ating mga nakatatanda. Kung hindi tayo gagamit ng matinding hakbang, paano natin siya mapipigilan?" Nag-isip si Orville saglit bago sinabi, "Magpapatuloy tayo ayon sa mungkahi ni Virgil, ngunit dapat natin itong hawakan ng may labis na pag-iingat. Dapat kumalat ang balita." Agad na tinanggap ni Virgil ang utos at nagsimulang mag-ayos ng plano upang hulihin ang mga babae ni Sebastian. Samantala, si Sebastian ay nananatiling hindi alam ang nalalapit na banta, patuloy ang kanyang lihim na operasyon laban sa mga nakatatanda ng Cloud Warden Sacred Ground. Chapter 1570. Pagkatapos malaman na nahuli ng Cloud Warden Sacred Ground si Azriel, agad na nakipag-ugnayan ang kanyang mga magulang kay Sebastian sa pamamagitan ng Supreme Merchants Guild upang ipaalam ang balita. Sa sandaling narinig ni Sebastian ang balita, isang impyerno ng galit ang sumiklab sa loob niya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, at ang kanyang mukha ay nagbabaluktot sa puot. Walang salitang sinabi, nagmadali siya patungo sa lambak kung saan nakatago si Azriel. Nang dumating siya sa lambak, ang tanawin sa harap niya ay nagpasiklab ng kanyang galit. Sa isang kasuklam-suklam ng ngiti sa kanyang mukha, si Virgil ay bastos na iginuguhit ang kanyang daliri sa maputing pisngi ni Azriel habang bumubulong ng mga maruruming salita. "Mahal na bata, hindi man lang makasadyep ang iyong kasintahan sa kanyang sarili, paano pa kaya sa iyo? Kung matalino ka, susunod ka sa akin, at sisiguraduhin kong mamumuhay ka ng walang katapusang kayamanan at kapangyarihan." Ang mukha ni Azriel ay nag-aapoy sa galit at pagkadismaya habang tinatanaw siya. Sumigaw siya ng galit,
Ikaw, kasuklam-suklam na salot. Hindi kailanman. Kahit mamatay ako, hindi ako susuko sa katulad mo. Tumawa si Virgil ng malakas at malupit na pinagsalitaan si Azriel gamit ang kanyang panghampas, walang awa na tinamaan ito. Haha. Nag-aanyaya ka ng gulo. Tingnan natin kung paano ka ililigtas ni Sebastian pagdating niya. Isang mansang dugong ang lumitaw sa balat ni Azriel, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili at hindi nagsalita. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagtutol. Ang tanawin na ito ay nagpagalit kay Sebastian. Ang kanyang mga mata ay naging pula, at sa isang sigaw, sumigaw siya, "Punyeta ka! Papatayin kita!" Ang sigaw na umuusbong mula kay Sebastian ay tila nagmumula mismo sa kailaliman ng impyerno, nanginginig ang lambak na parang ang lupa mismo ay nanginginig sa takot. Bago pa man hamupa ang tunog ng kanyang galit, ang kanyang anyo ay kumilos na parang isang multo, lumalapit kay Virgil sa isang kisap mata. Wala nang oras si Virgil para makapag-react bago nahawakan ng bakal na pagkakahawak ni Sebastian ang kanyang leeg, parang pares ng hindi maputol na pang-igpaw. Sa isang mabilis na galaw, itinaas ni Sebastian si Virgil sa ere, ang kanyang boses malamig at puno ng galit. Huwag na huwag mong hahawakan ang kahit isang hibla ng kanyang buhok, at sisiguraduhin kung piraso-piraso ang iyong katawan at ang iyong kaluluwa ay mapapalayas sa mundong ito. Ang mukha ni Virgil ay naging maliwanag na pula habang siya ay nahihirapan huminga, ang kanyang mga kamay ay desperadong kumakagat sa matibay na pagkakahawak ni Sebastian. Sinipa niya ang kanyang mga binti ng walang kaparirikan, ngunit lahat ito ay walang silbi, wala siyang magawa. Sa sandaling iyon, lumitaw si Orville, kasama ang isang grupo ng mga nakatatanda. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso habang malamig na sinabi, "Sebastian, ngayon ay nahulog ka sa aking bitag. Wala nang paraan para makaalis." Walang takot si Sebastian, lumaki ang kanyang mga mata sa galit habang sumagot siya, "Kayo mga maruruming duwag. Ginagamit ang isang inosenteng babae bilang panggaganso, ito ba ang tinatawag ninyong kabayanihan? Kung mayroon kayong tunay na tapang, lumaban kayo sa akin." Nagbuga si Orville ng malamig na hininga at sinabi, "Nasa bitag ka na, walang paraan para makalabas, at matigas ka pa rin magsalita. Kung susuko ka ngayon, baka isaalang-alang kong iwanan ang iyong buhay." Sebastian ay ngumiti ng may paghamak. "Kayo mga mapagkunwari at mga hanggal. Akala nyo ba susuko ako sa inyo? Isang ilusyon lang yan. Kahit mamatay ako, hindi ako kailanman luluhod sa inyong masasamang puwersa." Ang palitan ay mainit, walang gustong umatras sa magkabilang panig. Alam ni Sebastian na pabor sa kalaban ang sitwasyon, at mabilis ang takbo ng kanyang isip habang nag-iisip siya ng plano. Paano kung magpalitan tayo? Pakawalan mo si Azriel kapalit ni Virgil. Nag-isip at Orville Sandal, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng tusong ngiti habang sinabi niya, "Kung ibababa mo ang iyong mga armas at susuko, baka isaalang-alang ko ang iyong alok." Ang mga labi ni Sebastian ay yumarko sa isang mapanlit na ngiti. "Pakawalan mo muna si Azriel, at saka ko iisipan." Iwinasiwas ni Orville ang kanyang kamay, at isa sa kanyang mga tauhan ay pinakawalan si Azriel. Matapos makuha ang kanyang kalayaan, nanindigan si Azriel nang walang balak na umalis. Tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha habang tinitingnan niya si Sebastian. Sabi niya, "Hindi ako aalis. Kung mabubuhay tayo ng magkasama. Kung mamamatay tayo ng magkasama." Naiyak si Sebastian, pero pinanatili niyang casual ang kanyang ekspresyon. Sabi niya ng mahinahon, "Azriel, magtiwala ka sa akin. May paraan ako para makaalis. Kailangan mong umalis. Huwag mo akong gawing pasanin." Kinagat ang kanyang mga labi, nag-atubili si Azriel. Gayunpaman, alam niyang ang pagsasabi ay magdudulot lamang ng pagkaabala sa kanya, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi umalis sa paulit-ulit na pagpilit ni Sebastian. Tanging pagkatapos na makalayo ni Azriel sakalang pinakawalan ni Sebastian si Virgil. Nang makita ito, sumigaw si Orville, "Sebastian, wala ka nang matatakasan, sumuko ka, o pagsisisihan mo ito." Ibinulalas ni Sebastian ang kanyang ulo at malakas na tumawa. "Mahuli ako.
hindi ganon kadali. Sa mga salitang iyon, ginamit niya ang kanyang Phantom Stride at kumilos na parang kidlat, sinusubukang makatakas.